At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Tanong ngayon. Para sa ating tanong ngayong umaga, dahil pag-uusapan nga natin itong tungkol sa House Bill number 8389 tungkol po sa anti-political dynasty na nasa third and final reading na dyan sa may House of Representatives. Tanong po natin, payag ka ba? Kasi ito yung nasa loob nito, ang content ng nasabing bill. Payag po ba kayo na hanggang second degree lamang ang bawal tumakbo sa halalan? Papayag po ba kayo? Mamaya malalaman din natin sino-sino ba yung pasok sa second degree. I-text sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page, ang 1116 DXAS. Pag-usapan natin. Umabot sa third and final reading sa House of Representatives ang panukalang anti-political dynasty bill noong June 3 matapos makakuha ng nasa 271 na pabor na boto, 16 na tutol at 7 ang nasa abstention. Layo ng House Bill number 8389 na nagbabawal sa pagtakbo ng mga kamag-anak ng mga kasulukuyang halal na opisyal sa iisang jurisdiksyon hanggang ikalawang antas ng pagkakamag-anak. Saklaw po nito ang asawa, anak, magulang at kapatid. At ayon sa may akda ng panukala, kabilang sina House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na tiyaking ang serbisyo publiko ay nakabatay sa tiwala ng mamamayan at hindi sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya. Suportado rin ito ng malaking bilang ng mga mambabatas, kabilang na ang 173 co-authors at kabilang sa mga prioridad na panukala ng administrasyon. Gayunman, umani ito ng matinding kritisismo mula sa ilang mambabatas na tumutol sa panukala na tinawag itong mahina o watered down at hindi tunay na anti-dynasty law. Ayon sa kanila, may mga butas umano ang panukala dahil hindi nito saklaw ang sabay-sabay na paghawak ng mga posisyon ng magkakapamilya sa iba't ibang antas ng gobyerno, gayon din ang mga party list at iba pang paraan ng pagtakbo sa pwesto. Iginiit ng mga kritiko na hindi nito lubusang tinutugunan ang issue ng political dynasty sa bansa at nananatiling bukas ang posibilidad ng konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya. Pero ngayong umagang ito, alamin po natin kung talaga bang tama ang ilang kuro-kuro ng ilang mga mambabatas na talagang malabnaw, kung tawagin pa ng iba. Malabnaw mahina ang naipasang panukalang House Bill 8389, So ating kausapin ngayon ang ating professor, ang mismong founder ng National Director ng F for Social Justice, Educator of the Philippines, para po muli tayo ay ma-educate. Prof. Arnel Golan Sanchez, good morning. Welcome po muli sa ating program. Good morning sa ating tagapakinig. Maayong aga sa tanan, sa Visayas, Mindanao, sa mga member natin sa F for Social Justice, Educator of the Philippines, transnational, at sa mga kaibigan natin na patuloy sa pakikinig at sa pagsuporta dito sa ating programa. Sara, good morning sa atin lahat at yan sa mga
empleyado rin ng ating 1116 DX. Yes, good morning po, Prof. No, alam niyo po, Prof, kanina medyo nabasa na po natin kung ano po talaga yung laman nitong House Bill 8389. Pero sa mas simpleng explanation, Prof, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin in totality, ano ba talaga ngayon ang naipasa nga nasa third and final reading na House Bill 8389? Ito pong panukalang batas na 8389 ay nagbabawal na pagtumakbo ang elective official, lalo na't kamag-anak, within the same jurisdiction. Ibig sabihin ng same jurisdiction, same barangay, same municipality, or same tawag dito, province. At ipinagbabawal din ito ang pagtakbo ng within the second degree consanguinity and affinity. So, yun po yung pinagbabawal nitong political dynasty. So, ano? Ang nag-author nito ay si House Speaker Faustino Bojidi. Together with the 173 lawmakers na nag-sign na itong panukalang batas nito. Pero ano po ang nakikita nating loopholes po dito, Prof? Yung iba kasi nagsasabi na mahina, parang hindi naman talaga tong totoong anti-political dynasty. Ano pong inyong opinion dito? Well, watered down nga parang itong isang alak na nilagyan lang ng tubig para hindi masyadong matapang. Ibig sabihin, ma'am, malabnaw, ma'am. Medyo mababaw kasi hanggang second degree lang at napakaraming loopholes dito. Tulad na lang yung hindi binanggit dito ang pagbabawal ng succession. Halimbawa, si nanay, si tatay ay naging opisyal sa isang municipality o sa isang probinsya. Pagtapos niyang mag-term, pwedeng maging kasunod niya ang kanyang kamag-anak, kanyang anak o kanyang asawa. Yun yung mga nakikita kong loopholes dito. At masyadong mababaw pag sinabing second degree or by affinity or consanguinity. By the way, gusto ko lang liwanag ng konti. Ano ba itong consanguinity and affinity? Pag sinabing affinity, ang relasyon nyo ay by blood. Yung nanay, tatay, lolo, anak, apo. So pag sinabing consanguinity, baliktad. Ang affinity po ay by marriage, no? By marriage. So ibig sabihin, nagkaroon ka ng relation because of law, by marriage. Okay, magmula din sa asawa mo at sa kanyang mga partido, yung po yung tinatawag na affinity. Ang consanguinity naman, ulitin ko, by blood relationship. So mababaw po, no? Hanggang kapatid, anak. So ibig sabihin yung mga auntie, uncle, grandfather ay great-grandfather ay hindi po kasama sa batas na ito. At lalo lang pinagtibay itong batas na ito na bigyan kapangyarihan itong mga third, fourth, consanguinity or affinity na tumakbo sa anumang posisyon. So ang affinity, ang bawal lang tumakbo kapag kayo ay mag-asawa, pag biyenan mo siya, manugang ka niya, bayaw mo siya, hipag mo to, lolo, lola, apo ng asawa. So the rest na like mga iba pa, pwede nang tumakbo. Pwedeng tumakbo, ma'am, kasi hanggang doon lang yung tinatawag na second degree by affinity or by consanguinity. No? So ibig sabihin, talaga magkakaroon ng conflict dito at talagang hindi na mabibigyan ng chance na tumakbo yung ibang mga potential leaders natin. Kasi nakalagay po sa kahit pa sabihin na sabi ng batas, Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibits political dynasty as may be defined by the law. Magpas hanggang ngayon, wala pa talagang batas to define or prohibits political dynasty. Kaya mahalaga na pag-usapan din natin ito, ma'am, dahil nakasalalay pa rin sa ating mga taong bayan kung sino yung dapat natin mahalal. Kung kayo po ba, Prof, ang masusunod, hanggang anong degree ba kung pwede lang sana ang bawal tumakbo? Dapat
isang representative lang naman sa family. Pero hanggang anong degree ba dapat sana? Diretsoy na natin up to fourth degree, fourth consanguinity or affinity. Kasi maging sa Republic Act 6713, yung sa civil service din, ay ipinagbabawal ng batas na ito ang pag-appoint ng up to third civil degree. Yung nepotism na tinatawag natin, palakasan system dahil kamag-anak. Even the rules of court, Rules 137, kung hindi ako nagkakamali, the judge must prohibit himself from citing that particular crime or case na mayroon siyang kamag-anak up to 6 civil degree pa, 6 pag-judge. At kapag ikaw legal counsel at court, so mahalaga na dapat dito, court, medyo malayo-layo na after this 5 degrees, 7 degree pataas eh. Court siguro enough na. At isa pang gusto kong mangyari dito ay hindi dapat tinalaw o binaban dapat ang mga tatakbo dito na kapag tapos na ng term ng nanay tatay, for instance, ang kasunod, anak, lolo, lola. Succession. No? Wala po, o yung sa succession, wala po, hindi po pinagbabawal ng batas na ito. Parang baliktad, lalong pinalalakas ng batas na ito yung pagtakbo ng mga politician natin na mga magkakamag-anak. No, even in national. O kung mapapansin natin, bakit ba ito naaprubahan sa mababang kapulungan, lower chambers na tinatawag natin sa Congress? It's just because majority ng ating mga politician ay may mga kamag-anak sa kanilang mga distrito. So ang pinoprotektahan una nila dito ay kanilang mga pamilya at kamag-anak. Anyway, I'm not attacking anyone here, no? Ako lang po ay nag-o-observe at nag-interpret lamang. Pero this is the way I look at the political system natin dito, yung tinatawag natin political dynasty. Ito po yung tinatawag na political dynasty. Hindi po ito anti-political dynasty. Yun lamang po ang aking opinion sa panukalang batas nito. Anyway, hindi pa naman tapos ang laban kasi aakyat pa po yan sa upper chamber sa Senate. Pero 3 doon ng mga senador ay magkakapatid. No, I will not mention, kilala nyo na po sila. Malamang, konting revision lang ito at may isa sa batas ito. Pero pagdating po ba sa Senate, Prof, nasabi nyo na nga din, may magkakapatid talaga doon, no? Sila Cayetano, Estrada, at sino pa ba yung isa? Tulfo. Ayan. Ito ba ay advantage sa kanila or disadvantage? Kasi parang narinig advantage. natin. Advantage sa kanila kasi sibling, magkapatid eh. Oo, kasi sa kanila hindi sila kasama sa panukalang ito. Advantage sila in a sense na they're free kasi wala nakalagay sa panukalang batas na ito na binaban or prohibiting them from running sa national position, yung senator. No, wala nakalagay sa batas nito, hindi sila pinagbabawalan sa national. Sa local nga, even sa magkaibang distrito, may municipality, kapag magkamag-anak, kahit magkapatid yan, second degree, ay pwedeng tumakbo. So dito ma'am sa batas na ito, paborito. Dahil hindi pinagbabawalan ng mga senator na magkakapatid, congressman na magkakapatid, or even the governor na magkakapatid, within the second degree or affinity or consanguinity na tumakbo sa eleksyon. Opo. Meaning po ba, wala ring pagbabawal dito kahit ang tumakbo ay sa posisyon ng presidente at vice president na magkapatid? O wala sa batas na ito. Kaya water down ng talaga ang tawag talaga dito na parang isang alak na matapang, nilagyan lang ng tubig para hindi masyado maging extreme. Medyo mababaw sa tingin ko, sa pananaw ko. Medyo mababaw na dapat palawakin pa yung degree of relationship. Kaya affinity or consanguinity. Ano yung nakikita nating, Prof, magiging pangit na resulta kapag totally maging batas ito? Lalo pong higpitan o lalong mawawalan ng tinatawag nating equal access kasi ang tatakbo dito lagi na lang yung mga magkakamag-anak. Ibig sabihin yung mga potential leader
medyo lilit ang mundo nila dito sa pagtakbo. Dahil maiipit sila, nawawalan sila ng chance na tumakbo to serve our country at being a leader o potential leader. Bakit? Kasi nga nakakalaban nila puro magkakamag-anak. Pero kung mangyari dito, isang representative ng kamag-anak yun, ng clan na yun, and then here comes the ordinary potential leader na tumakbo, maganda ang laban, match. Pero kung sila mismo ang naglalaban at may tumakbo, kawawa naman. Kawawa naman yung hindi mabigyan ng chance na manungkulan din sa ating gobyerno. Dahil dito sa medyo mababaw nga yung degree of relationship sa pagtakbo na hanggang second degree. Opo. Tsaka parang pwedeng i-manipulate, Prof, no? Kasi may nakikita tayo dito, pamangkin niya, pinatakbo niya bilang barangay kapitan kasi last term niya na. And then nung nanalong kapitan, siya ang top 1 barangay kagawad, pinaresign niya. Itong si barangay kapitan, ang pamangkin niya. So dahil siya ang top 1 kagawad, siya ang pumalit automatic. Pwede bang ganun ang mangyari? Lalong mangyayari at ulit-ulit yan kasi hindi rin nabanggit sa batas na ito na nire-restrict o binaban yung mga ganyang sistema. So ibig sabihin, yung mga ibang mga tatakbo sa politika, lumiliit ang kanilang mundo. Lalo silang nawawalan chance na manalo dahil iba pa rin kapag ang nanunungkulan, incumbent at magkakamag-anak. Okay, minamanipulate nila yan. I'm not saying na nandadaya sila, pero ganun talaga ang nangyayari. Parang nilalaro na lang. Oo. At kumbaga malaking kulakuhan yan. Kahit sa barangay, sa SK. No? Although ang SK may batas na bawal tumakbo ang mga SK kung sila ay may mga kamag-anak, immediate family doon sa barangay na yon. Let's say for kapitan, yung kanyang anak na tatakbong SK ay pinagbabawal na po yan. Nakikita rin po ba natin dito, Prof, na kahit yung issue ng corruption pwedeng paulit-ulit din? Dahil nga magkakamag-anak? Oo, naputol ko yung tanong, lalong lalala, no? Hindi ito magiging solusyon para masugpo ang corruption. Kasi maganda talaga even umpisa natin sa barangay, mayroon nag-o-oppose. Hindi kasi kapag puro mag-anak ang nanunungkulan, sila magkakaroon ng kasabuatan yan. Conflict of interest yan. Pero pag may ibang partido na nakikita, parang sa Senate din, sa Congress, may minority at may majority. No? Mas maganda na may nag-o-oppose, hindi yung oo na lang ng oo ng oo. Ito, hindi natin kamag-anak, pinatakbo natin. Kaya lang bulag, pipit, bingi. Lahat na lang ng desisyon galing kay Kapitan. Tandaan natin, ang desisyon ni Kapitan ay nanggagaling mula sa kung anong desisyon ng pamunuan ng barangay council. No? Pinabababa na lang natin sa barangay. Kasi ganun din pagdating sa municipality, pagdating sa governor, mga bukal natin, mga board member natin, at paakyat na po yan sa Congress and Senate. So umpisa natin sa barangay pa lang, dapat equal. Kaya nga sabi, the state shall guarantee equal access to opportunity for public service. Batas po yan sa Article 2, Section 26 ng Constitution. Ibig sabihin, bigyan natin ng chance yung hindi ka mag-anak na tumakbo. Meron pa nangyayari na tatakbo, malakas, kakausapin. Kaibigan, huwag ka na muna tumakbo ng kapitan ngayon, kagawad lang. Huwag ka mag-alala, next term, pagtapos ng term ko, ikaw naman. Eto na ngayon. Nanalo nga, naging kagawad, at ito naman, hindi tumakbo ng kapitan. Nanalo, kagawad at kapitan. Si kapitan, namamayagpag kanya sa kanyang katukulan. Pagdating ng term, sabi nung kagawad na nanalo, o kapitan, ako naman ang tatakbo. Nagkakaroon tuloy ng conflict. Ano yung conflict na yun? Hindi, gusto ko pang i-continue ang aking pagsiservisyo. Pero napag-usapan natin na ako naman ang tatakbo. Kasi ikaw ay part ng partido. Merong ganito sinuportahan ka ng buong partido mo na tumakbong kapitan. Ilang beses ka natalo, kaya lang wala kang kadala-dala. No? Tumatakbo ka pa rin. At hindi mo na binigyan ng chance yung sumuporta sa'yo na tumakbo. So dyan lang sa barangay,
Ma'am, marami na po tayong kakaroon ng conflict of interest. Mm-mm. Okay. Sa barangay level pa lang, no, nandyan na pala yung mga magkakamag-anak at lumalabas sila sa city, nagiging mayor, vice mayor, governor, napunta na sa ating House of Representatives, napunta na ang magkamag-anak sa senators. No, nandyan na sila. Gusto ko lang idagdag, may mga politician tayong hindi na nanalo sa eleksyon. Mhm. Pero dahil matibay ang kapit sa administrasyon, sa nanunungkulan, pag ito'y na-point, panalong-panalo. Kahit sa mata ng taong bayan, sa mata ng mamamayan, ayaw siya na maging leader. Pero dahil the high-ranking official has the power and authority to appoint somebody Mhm. for that kind of position, Mhm. ay uupo siya. Wherein fact, ayaw ng taong bayan sa kanya. Marami pong ganyan na nangyayari ngayon dito sa ating politika. Kaya kawawa ang taong bayan. Dapat magkaroon man lang ng yung tinatawag consultative meeting na ito pag in-appoint ko ba ito, okay ba ito sa inyo? Hindi. Kaya lang laging nasusunod yung kalooban at isip ng leader na dapat tandaan natin, the welfare of the law, the welfare of the people is always supreme law. Mhm. Ang gumawa ng batas, tao. At ang tao, at ang batas na ito para dapat i-apply sa tao. Mhm. Hindi natin kailangan ng maraming batas eh. Ang kailangan natin dito yung mismong magandang leadership at saka yung mismong botante ay matalino sa pagboto. Yan ay ihahalal na leader natin. Mhm. Eto Prof, baka may nag-iisip rin, baka naman sa sobrang higpit din ng bill ng anti-political dynasty, yung mga karapat-dapat at may potensyal na magkapatid, mag-asawa, hindi na magamit ng ating city, ng ating bansa dahil nga may anti-political dynasty. Paano po ba magiging balanse ito, Prof? Alam nyo, ang family is a basic institution. Dapat may isang decision lang yan sila. The way I look at it, as I observe, sa isang pamilya dapat, kung susuportan mo, isa lang yung tatakbo. Mhm. Tandaan natin mayroong nga magpapamilya, magkapatid, mag-ama, mag-ina, magkamag-anak, naglalaban-laban sa politika. Di ba? What more yung hindi magkakamag-anak. So dito dapat, since ang batas natin, sabi nga nun the basic institution is our family. So pag sinabing institution, basic yan, dapat isa lang ang decision ng family kung sino ang tatakbo at bigyan din ng chance yung iba. Dito sa batas na ito, sa panukang batas na to, hindi pa naman ito batas, Mhm. House Bill pala 8389 pa ito, ay talagang hindi nililimitahan ma'am. Hanggang doon lang sa second degree penalty or consanguinity. So, ibig sabihin mababaw talaga. Hindi po ito pag-higpit. Political dynasty po ito. Hindi po ito anti-political dynasty. Kung ito ay anti-political dynasty, fourth degree of consanguinity and penalty. Doon na lang. Doon na lang. And then, i-restrict or iban yung word na succession pagdating sa takbuhan ng eleksyon. Tapos na yung parents, tumakbo. Ngayon, tapos na yung term, ang pinatatakbo naman yung mga anak. Mhm. Di ba? Kawawa naman yung ibang mga gustong tumakbo. No? Nabigyan na ng maraming chance Tingnan natin. Dito sa political system natin sa Pilipinas, napakaraming magkakamag-anak, napakabuti sa una. Mhm. Pagdating na ng mga ilang taon ng panunungkulan, they becomes ogar. Ito yung madalas kong sinasabi sa estudyante ko. Whoever defeats the ogar, become the ogar himself. Kasi yung mga taong nanunungkulan ng bago, wala pa masyadong idea yan. Gusto nila straight sila. Mhm. Hanggang dumating yung time na ma-influensyan sila ng mga veteranong politician, natututong magnakaw. Hindi ko naman sinasabing lahat. Marami pa tayong mabubuting namumuno. No? Marami akong estudyante, marami akong mga kilala, mga professor, mga nasa serbisyo, na talagang patas. No? Pero bibihira sa inyo na, eto na lang sino ba ang yumaman sa sweldo lang? Wala Walang yumaman na empleyado para lang sa kanyang sweldo. So, ang ginagawa ng iba, lalo na itong mga politician, ganti-ganti yan, nag-i-invest sila, turan, para pag tumakbo, lahat ng ginastos nila ay mabalik sa kanila. At ang pinag-uusapan dito, hindi basta minsan pere, kapangyarihan at impluensya. Okay, pare, tao ko yan, sagot ko na yan. Diba? Pero nagkamali na sa batas na dapat ay parusahan. No? Kasi may check and balance naman tayo kung kailan natin pagbibigyan yung tao nakakagawa ng mali.
Opo. Sa palagay niyo po ba, Prof, itong panukalang ito makakalusot po sa ating upper chamber? Kagaya na sinabi ko, tatlong pares na magkakapatid, no? Kung pabor na pabor sa kanila yan, I'm not saying na 100% ng nandyan sa panukalang batas na yan, yun din ang aprubahan ng Senate. Ang Senate ay mayroon din kapangyarihan dahil upper chamber yan na i-revise, i-amend o baguhin lahat, no? Yung batas na yan. Pero tingin ko, maaprubahan yan dahil kagaya na sinabi ko, majority ng ating mga nanunungkulan ay magkakamag-anak. Hindi po ako against sa magkamag-anak na tumakbo, no? Kaya lang, doon po nag-uumpisa yung tinatawag nating conflict of interest. Tingnan nyo na lang, sa pagtatrabaho, bawal nga yung magkamag-anak eh. Diba, maliit na kumpanya, maliit na company, maliit na working place. Bakit? Diyan kasi nagkakaroon ng umpisa na yung tinatawag natin conflict of interest. What more? Doon sa maliit na company, nagkakaroon na ng conflict of interest. What more sa politika? We believe, no, we know the fact that politics is the dirtiest game. Ito yung pinakamaruming game, pinakamaruming labanan sa mundo, ang politika. Kasi minsan, kahit sa loob ng bahay, ay merong paksyon-paksyon. Ito kay nanay, ito kay tatay. Diba? O ako kuya, ako masusunod. Wala si ate. Ganun po ang nangyayari. What more sa ating political system dito sa Pilipinas? Hindi po kagaya sa ibang bansa, dalawang politika lang yung naglalaban. Ako mas okay sa akin yun. Kaya dito sa atin, tayo demokratikong bansa, lahat ay pwedeng tumakbo. As mandated and stated in Article 2, Section 26 of the Philippine Constitution. Opo. Kaya ang inaasahan sana natin, para hindi magkaroon ng conflict of interest, mas gawing malawak, malalim, pagtibayin lalo ang anti-political dynasty bill. Kaya lang pag ganito, medyo parang sabi ng iba, hindi naman anti yan, yung House Bill 8318, parang pro-dynasty pa nga yan eh. Gusto ko lang idagdag, tama po kayo ma'am, gusto ko lang idagdag, yung Code of Ethics and Ethical Standard for Employees and Government Official under Republic Act 6713, hindi na nga nasusunod yun. Hindi na nasusunod yun. Kasi it has something to do with the graft in corruption. Pansinin natin yung mga nanunukulan sa barangay pa lang, sa municipality and even the governor, kamag-anak, ito'y pinagbabawal sa Republic Act 6713. Lalo na yung word na nepotism, palakasan system. Dahil kamag-anak, ano sabi nung ibang nag-a-apply? May kilala ka ba sa sa munisipyo, sa barangay? Apply ako eh. No? Hindi makapag-apply dahil mayroong skill, qualified siya. Ang kinukuha ngayon yung kamag-anak, which is in violation of Republic Act 6713. Yung tinatawag nating Code of Ethics and Ethical Standard for Officer and Public Official. Opo. Yun lang mama, hindi na nasusunod. Marami na nalulusot doon. What more, itong batas na ito, gagamitin ito para abusuhin ng mga magkakamag-anak sa pagtakbo sa halalan, no? Kasi ito ay special, masusupersede niya yung Omnibus Election Code. Opo. So ang ating chance na lang, Prof, kasi aakyat na ito sa Senate. Sa Senate po sana ang inaasahan natin, sila ang mag-aayos ng kakulangan nitong bill na ito. Ganun po sana yung hope natin, no? Yun ang I'm hoping and praying na ganun ang gawin nila. Dahil mas mataas na po yung expectation ng ating mga kababayan sa mga senator. No? Kaya nga tinawag kayo legislative body. Tatagawa ng batas at dapat ang batas na ito is always for the sake of the people, hindi for the sake of the group of people ng mga politician. Tingnan natin yung kalagayan ng ating Pilipinas. Sobrang dami na po ng batas natin, halos hindi na natin kailangan. Huwag sana tayong mag-approve ng batas na titingnan lang yung ating sariling kapakanan. Opo. So ano po ang inyong panawagan, Prof? Ngayon, ano na lang po ang inyong mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga botante, ayan, sa future, sa ating mga tagapakinig? Well, balikan ko muna yung senador, Wala akong ibang sasabihin na marapat tingnan nilang mabuti, anggulo by anggulo, dahil
dito nakasalalay habang buhay po ito magiging batas. At tingnan natin, dapat mag-isip ang ating mataas na kulungan, yung Senado, na long run mag-isip, ano ang future? Ano ang magiging consequence ng batas na ito o yung panukalang batas na ito kung magiging batas man? Hindi dahil na during your term. Tingnan mo, after your term, sino ba ang makikinabang ng batas na ito? Yun ang panawagan ko sa ating mga magagaling at matatalinong senador. Sabi nga nung namatay kong uncle huwag na tayong makipaggulo rito sa baba. Kung sila nga matatalino sa Senate at sa Congress, nagkakagulo, mga abogado yan. Tayo nandito sa baba, wala naman tayong alam talaga. Mag-observe tayo. Pero itong payo ko naman sa ating mga ordinary citizen, no? Wala pong batas-batas na yan, no? Kung halimbawa, ang nasusunod pa rin yung kagustuhan ng bumoto. Ibig sabihin, tayo mga ordinary citizen, bumoto tayo ng ginagamit ang talino. Hindi dahil nakatanggap lang tayo ng mga ayu-ayuda na galing sa politician, where in fact, hindi naman galing yan sa bulsa nila. No? Pakikinabangan natin isang araw, 2 araw, or even isang buwan. Pagkatapos niyan, ay paghihirap na po. Tandaan natin, huwag natin tingnan yung sarili natin. Matagal na po naghihirap ang bansa natin. Tingnan natin yung solusyon na magluklok tayo ng mga leaders natin na tayo ang pagsisilbihan. Leadership is to serve other, not to be served. No? Kung leader ka, set an example. Stand for it. Fight for it. No, kasi that's for the sake of our people. Yun ang pagiging leader. Kaya ka tumakbo, hindi dahil gusto mo yumaman. Pang-hold up ka na lang siguro. Mabilis pa. No? Sinasabi ko nga sa estudyante ko, mama, negative side, no? Hindi tayo plastic. No, hindi tayo, makasalanan din tayo. Sabi ko sa mga graduate ko, mga estudyante, kung kayo gagawa ng kasalanan, gawin mo milyones. Bakit? Mahuli ka man, matuldo ka muna yung kahirapan ng yung pamilya. Pero kung pabarya-barya ka lang, naku, maling-mali yan. Mula grade school, elementary, high school, college, nag-doctoral ka pa, nag-master ka pa, nag-law ka pa, nagkaloko-loko ang buhay mo dahil lang sa karampot, no? Ipinagbenta mo ang iyong karangalan at dignidad sa serbisyo. No, pumatas tayo, lalo na yung mga walang kasalanan talaga. Imbestigahan natin yan. Kaya ngayon, mabanggit ko lang, sa aking panawagan, ay nagkaroon na ng mas mabigat at mas intensify na pag-iimbestiga sa pag-file ng kaso. Kailangan may mga prima facie evidence na mag-lead ng conviction ng sinampa ng demanda. Kaya doon sa mga sampa ng demanda, tandaan nyo, may mabigat na ebidensya, hinahanap ngayon ng piskal or ang korte, no, para magtuloy ng kaso. Bagong batas po yan. Opo. Ayan po, no, yung atin din dito, no, hopefully, hindi magdadrive sa mga tatakbo yung love of money. Diyan kasi talaga sisira hindi lang ang buhay ng tatakbo, buhay din ng kanyang mga constituents. At lagi nating pinapaalala dito na tama po yun, no? May anti-political dynasty bill man o wala, ikaw na botante, dapat maging marunong, may discernment. Prof, last na po, Prof. Ano ba talaga ang assurance kapag nagkaroon ng tamang panukala, tamang definition ng anti-political dynasty? Ano ang assurance na gaganda ang buhay ng bawat isa sa atin ng bansang Pilipinas? Una, mababawasan dito yung tinatawag nating conflict of interest. Dahil nga nababawasan yung word na magkakamag-anak tumakbo. So therefore, nabibigyan ng chance nabibigyan ng chance yung ibang mga potential leader na hindi ka mag-anak sa isang barangay, sa isang municipality or city or even the province. So mas malaki ang chance na mabawasan ng corruption dahil yung iba, kumag-anak, mahihiyang gumawa ng anomalya, krimen. Bakit? May nag-o-oppose Kung magkakaroon ng mas malinaw as mas matibay na anti-political dynasty. No? Ang ibig sabihin ng anti-against pinapatay nito. Kaya nga yung antibiotic, pinapatay nito yung buhay. No, dito sa anti-dynasty, dapat anti-dynasty, from the word patayin natin yung political dynasty, hindi para buhayin. No? Yun yung nangyari. So, ibig sabihin ay mayroon pang chance na mabago ang Pilipinas at umunlad tayo.
Yun lang naman po ang para sa inyong simpleng lingkod na si Prof. Arnel Sanchez. Opo. Yung nakikita ko rin dito, Prof, kung talagang mas malalim ang definition, mas malawak, ang sabi nyo nga hanggang 4th degree ang magiging pagbabawal sa mga tatakbo na magkamag-anak. Yung kagandahan nito, Prof, no, yung para bang yung bawat pamilya ngayon, kailangan nilang mag-produce ng pinaka-the best na pwedeng maging politician na mag-represent ng gagawa ba ng kabutihan, no? Barang tayo ngayon magkakaroon ng healthy competition. Sino ba sa ating family ang pwedeng mag-serve ng mabuti para sa ating bayan? Parang ganun po, no, na magiging proud din tayo sa mapuproduce natin na member of the family. Subukan natin yung ugali ng mga elementary school at saka grade school. Kung sino yung pinakamagaling, yun dapat ang nilalaban. Hindi dahil ini-endorso ng pamilya kahit walang alam. Hindi makapag-construct ng sentence, patatakbuhin mo bilang leader. At saka ang babaw ngayon talaga, no? Mula noon hanggang ngayon, medyo mababaw talaga yung tinatawag nating qualifications pagdating sa leadership. Ikaw maging crew ka lang ng isang fast food, kailangan matindi ang mga pinag-aralan mo. Di ba? Katakot-takot na dokumento, papers, requirements, qualification ang kailangan mo i-submit. Wherein pag sa pagtakbo sa politika, ay na dapat ikaw leader ka, magaling ka, matalino ka, hindi po pwedeng saka ka lang mag-aaral. Dapat talagang bihasa ka na. At una, may takot sa Diyos para mangilin sa paggawa ng mga anomalya sa ating bansa. Opo. Yun ang pinakamaganda. Marunong o may takot sa Panginoon. Ayan po, oras natin 8:23 ng umaga. Prof, sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Sige po, manalangin po tayo, aming Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa pagtuturo niyo po sa amin lagi kung paano maging balanse, paano maging marunong sa pag-o-observe, paano po magkaroon ng tamang judgment. Maraming salamat po sa buhay ng aming guest na si Professor Arnel Golen Sanchez sa pag-guide, paggamit niyo po sa kanya para ma-educate kaming lahat. Panginoon, we continue to pray na lahat po aming mga natutunan dito magamit po namin para mas maging wise voter po kami at hindi po kami maging instrumento para lalong gumulo ang bansa dahil sa mga mali-maling mga nilalagay namin sa posisyon. Panginoon, let it be, Lord, na itong mga natututunan namin maging preparation, Lord, sa darating na eleksyon na kami po ay boboto ng tama. Kami po ay magkakaroon ng tamang discernment, assessment, evaluation sa mga taong ilalagay namin sa pwesto. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nandyan po kayo lagi guiding us. Naniniwala pa rin po kami, Panginoon, na kayo pa rin ang Diyos ng bansang Pilipinas, ang Diyos ng buhay namin, ng aming pamilya, ng aming lungsod, ng aming probinsya. Maraming salamat po dahil alam namin, evil will not prevail dahil po kayo ang aming Panginoon. Lord, may continue to guide our radio listeners sa Facebook man din. Kayo po ang siyang manguna sa kanila. At i-bless nyo po, Panginoon, lahat ng mga discussion namin dito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, maraming salamat, Professor Arnel Golen Sanchez, Prof. Nako, maraming salamat, teacher, sa pagtuturo sa amin. Paano po maging... Salamat po sa pagtitiwala niyo. Yes, paano maging... 2 years na po ako sa July, ma'am. Wow, congratulations. Ang dalila ng panahon. Tayo doon sa trafficking in person. Yes, almost 2 years. naalala July. ko po yan. Ayan, ako maraming salamat po Prof, sa 2 years and counting dito po sa DXAS. Alam nyo po, hindi pa kami nagkikita ng personal ni Prof. Arnel. Lagi lang dito sa Zoom. Sige po, oras natin 8:26. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat din sa ating radio technician, Kuya Romel Paulino. Abangan nyo po ang susunod na programang serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan tayong muli dito alas 7 bukas po ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Saramito Labing, nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.
Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang kailangang gawin? Kung